Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Linggo, February 1, 2026. Marami pong mga kaganapan ang nangyayari ngayon. Bagamat napakaaga pa ng taong 2026. Yung malaki po dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Pinakamalaki at medyo nakakatakot po itong mga kaganapan sa Middle East, particularly dyan sa Iran, sa Israel, sa Lebanon, Saudi Arabia. Alam po natin na itong mga kaganapan na ito ay malaki po ang probability na ito ay maging mitsa ng World War III. At kasama po dyan yung nangyari sa pagkabuwag ng NATO o pagtanggal ng US sa NATO at maging mga kaganapan internally sa US with the case of Donald Trump. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yan po ay very volatile sapagkat pwede pong samantalahin din ng China at ng Russia yung political instability sa US para maglunsad ng pananalakay sa mga katulad halimbawa with respect to China, sumalakay sa Taiwan at maging dito po sa Pilipinas, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Alam po natin na after February 6 ay pwede na pong sampahan ng impeachment case si BP Sara sapagkat yung naunang decision ng Supreme Court declaring the impeachment of BP Sara being unconstitutional, yan po ay magtatapos ngayong February 6. So, in other words, after February 6, matutuloy na rin po ang impeachment. Katunayan, ang alam po natin, meron ng mga nakaabang sa lower house. In the same way na meron din pong impeachment na kasalang laban kay PBBM. Bagamat alam natin na yung kay PBBM, definitely sa house pa lang, madidismiss na yan. Pero ano po ang implication nito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Na itong pagpasok po ng taong 2026 ay magkakaroon din po ng political instability na naman dito sa ating bansa. Alam po naman natin na itong corruption issue relative to flood control projects scandal ay di pa rin po nare-resolve. At ang masakit po dito, as per observation, nakikita po naman natin na talagang wala pang improvement as regards the solution ng corruption sa ating bansa. Kumbaga, lalo pa rin palala ang trust rating ng Pangulo. Patuloy pa rin pong bumabagsak. Ang ibig sabihin, patuloy na nawawalan ng tiwala ang sambayan ng Pilipino sa ating presidente. So, lahat po ng mga bagay na ito ay magkakaroon po sigurado ng negative effect sa kabuhayan ng mga Pilipino. In fact, itong nangyayari po sa Iran particularly, kahit hindi pa magkakaroon ng World War III, tiyak na apektado na po ang
ekonomiya ng Pilipinas o ng buong mundo. Magkukos po ito o magiging dahilan ito ng pandaigdigang recession sa ating ekonomiya sapagkat sigurado po na dahil sa nangyayari na bombahan ngayon sa Middle East ay mamahal ang mga gasolina. So in other words, it will contribute definitely, surely sa kabuhayan ng buong mundo. Lalo pong tataas ang ang inflation na naman. So dagdag pahirap sa sambayan ng Pilipino. At nabasa din po natin sa balita kamakailan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na mayroon na ring panibagong virus, parang Nipah virus na galing sa India. So ito ay parang kahalintulad ng COVID-19. So ano po ang kumbaga kailangan nating gawin dito? Definitely sapagkat itong mga pangyayaring ito internally and externally ay talagang magkakaroon ng negative effect sa buhay ng mga Pilipino. So, ibig po sabihin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, the Philippines has to be prepared. Kumbaga, dapat itong paghandaan sapagkat ito ay mga extraordinaryong pangyayari na hindi pwedeng maiwasan at tiyak na magdudulot ng ibayong kahirapan sa buhay ng mga Pilipino. Pero ang tanong po, ano ang specific na preparasyon dapat nating gawin para masigurado na kahit papaano itong mga nagpipinto na mga kahirapan na mangyayari sooner, kung hindi man, definitely it cannot be eliminated, but somehow you have to do something to mitigate the effect. And the only way to do that is to be prepared at the best we can. But the question is, paano ba tayo o paano natin ito paghahadaan? Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa atin pong pananaw, the best way of preparing is number one, to replace the president sapagkat ang isang bangag, adik at lutang na Pangulo ng Pilipinas ay definitely hindi po yan makakapagbigay ng magandang solusyon sa mga darating na problema ng sambayan ng Pilipino dulot ng mga pangyayaring o mga kaganapan sa labas at loob ng ating bansa. The best way or the best preparation that we can make is to replace the president with an effective president in the person of VP Sara. So yan po ang kinakailangan na paghahanda na dapat nating gawin. Palitan po muna ang ating Pangulo ng isang magaling, matapat, marunong at epektibong Pangulo in the person of VP Sara. Iyan po ang dapat nating gawin na unang preparasyon sapagkat with the president, the incumbent president is still in office, confronted with the problems
that we will have. Definitely, it cannot be properly, or those problems could not be properly addressed to. Sigurado po tayo dyan. Sapagkat sa loob po ng halos 4 na taon o 4 na taon na kanyang panunungkulan from 2022 hanggang ngayon, kitang-kita po naman natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na wala pong nagawa ni Katiting ang kasalukuyang Pangulo except massive corruption, massive political persecution sa mga kalaban. Panay lang po pambubula ang ginagawa ng gobyernong ito. At pag dumating po ang mga problema na nabanggit, sigurado po tayo na lalong lalala lamang ang problema natin at maraming mga Pilipino ang mamamatay. Kaya mga barangay, mga bayan, mga kapatid, ito po ay sinasabi natin bilang pangunahing hakbang tungo sa preparasyon. Sapagkat kung hindi po natin maggagawa ang the best preparation that we can, nakakatakot po ang mangyayari sa ating bansa. Sigurado po tayo, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, na ito pong darating na impeachment proceedings ay magiging divisive na naman sa ating bansa. Sa halip na mapag-ukulan ang mga problema, ang resources ng ating bansa at panahon ng mga leader natin ay mapupunta lamang dito sa impeachment. Pansamantala, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, marami pong salamat.